Sila po ay sa mga members kasama dito para ma-explain. All the members. Yung activity po namin ay sila po yung gagawa ng isang art na galing sa mga kalikasan niya sa dagat. Kada part ng art na yun dapat nag-represent sa kanila. So kung sila ay 5, dapat 5 object yan. At sila gagawa ng isang art. Okay? Nawagin kayo bahala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang group ng Anawangin at ito po ang aming pong beach art. Ang 5 ingredients po ng beach art na ito, una po ay ang sand, pangalawa po ay ang kawayan, pangatlo po ang seashell, pang-apat po ang leaf ng pine tree, and then yung pang-5 po ay yung fruit po ng pine tree. Hindi tree. Ang una po mag-explain po, ang nakapili po ng sand, si Nenda. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Ang napili ko po ay yung buhangin. Kasi di ba ang buhangin po pag naano po siya ng alon, pag gumawa ka ng castle, pag inano siya ng alon, madali siyang sa akin po kasi yung tubig nagre-reflect siya sa mga pagsubok po. Hindi kasi, sa buhay po kasi natin, hindi naman po natin maiiwasan yung mga pagsubok po na nakapaligid sa atin. Sa tulong po ng Panginoon, pag may lumalating po problema sa akin, nagdadasal lang po ako. Humihingi po ako ng guidance sa Panginoon na sana malampasan ko yung mga problemang dumating sa akin. Pangalawa naman po yung kawayan. Ako po yung nakapili po ng kawayan. Ang character na nakikita ko sa rin sa kawayan ay yung despite na sa maraming problema naman ang kinakaharap, kaya pa rin lumutang, gaya ng kati doon sa bangka. So malaking tulong yung kawayan doon sa bangka para naman po mag-balance ng bangka para hindi po lumubog. So yun naman po ako sa personality na kahit na sobrang dami po ng mga problema naman ang kinakaharap ko, kaya ko pa rin po lumutang at magtaguyod kung saan magdako ako paparoon o nais kong pumaroon. Kahit pa unti-unti, at least nakakasuot, nakatakbo. Yun po yung yun po yung kawayan. Manipis lang siya, payat lang siya, pero pa rin po, nakakalimutan. Yun po. At ang pangatlo naman po ay seashell. Napili ko po yung cheese kasi kasi po nakita ko po yung uniqueness niya na talagang kahit sino po talagang makakapag yun sa ganda ng paniwala ng Diyos. Talagang ang ganda kasi, talagang nakita ko yun
ay yung leaf ng pine. Yan, sa akin po yung leaf. Ngayon ko lang naisip. Nung kahapon pa nag-isip ko ang explanation, ngayon may pumasok sa isip ko. Yung leaf ng pine tree, di ba pag hinahangit ay sinalagyan lang siya. Hindi siya basta-basta na, ano tawag yun? Oo, yun. Nalalagyan natin yan. Oo, nababalik. Basta ganun. Tapos, sa akin naman, parang yung hangin na ganyan sa leaf, parang yun yung mga pagsubok. So, sa sarili ko naman, nire-reflect ko siya sa sarili ko. So, parang akong dahon ng pine tree, despite sa mga pagsubok, nananatili pa rin ako ng kapit. Okay, salamat. At yung pinakalas naman po ay yung fruit po ng pine tree. Sa akin yung fruit ng pine tree. Pero alisin nyo na lang yung pine tree fruit na lang. Kasi di naman siya nakakain. Pero sa akin kasi, pinili ko yung fruit na yan. Kasi kung saan ako magpunta, di ba ang fruit kasi pagkain yan. So kahit saan ako magpunta, kung nakita ang fruit, makakain. So parang, kasi minsan kasi kung pupunta ako saan, kasama ko yung mga kaibigan ko, yung mga ladies. So nagbibigay ako sa kanila ng pagkain. So pagkain spiritual, yung sa Bible. So nag-share ako sa kanila kung ano meron ng pananampalataya ng Adventist. Salamat. Bakit, ipinsa ko sa akin yan, bakit cross yung naisip niyo? Bakit? Ayan po. Di ba yung explanation ko kung bakit po ay nung pinagsama-sama namin lahat po ng mga kung ano man meron kami doon sa babae yan, ang nabuo po namin ay isang wonderful cross. Dito po, pinapakita namin na despite of our differences sa personality na meron kami, doon na meron pong weaknesses at meron din naman pong strength, isa lang po ang gusto namin ipakita sa mga tao, lalo na po sa outside Adventist community. Yun po ang love ni Jesus Christ. Yun po yung pinaka-greatest character. Nagaya nga po yung sa fruits of the Holy Spirit sa Galatians 5:22, nandun po yung long-suffering, nandiyan po yung happiness, joy. Kung ano meron kami, yun lamang po ang pinagkakapitan namin pare-parehas ang Panginoong Jesus. Tapos yun lang po ang gusto namin itaas at project ang makita po sa bawat isa sa amin. Yun. Okay, thank you. Rapakan naman natin ang pagawagin sa effort. Hindi naman na. Yan. Mahirap kayo umiyak. Ang nagsasalita ka, ang hirap niya pagiging yun, di ba? Tamara. Tatlo ba kaya? Apat. Sige. Okay, yung una, yung stick. Okay pala. Kailan din yung Kaya kahoy yung kinuha ko. Ay, hindi pa na ako muna. Dalawa kasi yan. It's either dahon or yung kahoy. Kasi wala lang choice doon. Yan yung lang kinuha ko. Pero nung nagpunta na dito, tsaka lang ako nakapigil na kahoy na lang. At tsaka kagabi lang din ako nakaisip kung ano yung application nito sa sarili ko. So kaya kahoy yung naisip ko kasi ngayon summer mainit. Yan, kailangan natin ng kahoy. Tama ba? Hindi tayo. Hindi naman. Kaya kahoy, kasi yung kahoy is matibay yan. Matibay siya. Pero pag dumating na yung matinding ulan, bagyo, ganyan, na narurupok din siya. Yan. So ako, as a kahoy, sa tingin ng iba sa akin ay
kaya kong, sa iba, akala nila kaya kong harapin yung problema, pero sa loob talaga, hindi na. Parang iyak na lang ako ng iyak. Parang ganun ako, power. Pag dumadating sa akin yung problem, iniiyak ko na lang, hindi ko pinapakita sa tao pag ako na lang mag-isa. Yung next day check, itong kawayan. Wala ko may ibang makuha, kawayan na talaga kasi yung expression. Maliit siya, tapos mamaya. Pero sabi nga ni Rachel, marami siya nagagawa. Nakapagparal siya ng boat. Yun. Tapos marami din siya natutulog. Nakagawa siya ng yung pwede siya gamitin para ng apoy. Yun. Ako kasi, ginagawa ko yung lahat para yung gagawin ko lahat para makatulong ako sa lahat ng magagawa ko sa sarili ko. Yung next, yung nasa loob, napulot siya ni Grace sa dagat, hugis puso daw. Ikaw na Grace ang balik. Ayan, napulot ko yan pa sa kapawanes. Habang naglalakad. Pero kasi nung nakita ko siya, Ano ba? kasi nung nakita ko siya, nakita na agad ako. Tapos naisip ko na parang ito ako. Kasi yun naman, personality ba sa family ko. Kasi, minsan, kapag, ang dami kasi nilang dinadali sa akin. Tapos, minsan, parang yung gusto ko, parang tinitigasan ko lang, parang nagmamatigas ako na, hindi, dapat hindi ganito, dapat ganito yung gawin nyo, ganyan. Pero puso pa rin siya eh. Yung end nun, lumalambot pa rin. Alam mo yun, wala akong magawa, tumutulong na lang ako. Ganon. Kaya, yun yung makuha ko. Yun yung doon ko nakita yung personality ko. Sa akin, yung patubong halaman or puno. Pero yung original dapat niya, yung yung poma. Kasi di ba yung poma? Yung poma, yung characteristics nun, nagtatago siya. Ganun ako dati. Hindi naman yung sa dati kasi, mahihain ako. Kahit ngayon, ganun pa din. Dati, tinatawag ko ng Ellie, sama ka sa amin, nahiya ako. Tapos, parang natatakot. Ngayon, ganito na ako. Parang, unti-unti na siya nag-grow. Hanggang sumakit. Ganun. Yung etong dry week na kay Casey. Kaya lang tulog na ako. Kaya lagpasan na lang natin. Ito na lang yung sa akin, yung stone. Yung characteristic ng stone, kahit na maliit siya, masabi natin na matigas pa rin siya. Kaya may re-relate siya sa sarili ko dahil may pagkamatigas din yung ulo ko, matigas. Kasi gano'n, yung parang kung ano yung gusto ko, yun talaga yung gusto ko. Pero pagka yung maliit ng stone na yan, na parang itinap siya sa isang malaking bato, tapos nagkapugon sila. Yung maliit na stone na yan, yung patigasan niya, mababaliwala. So parang inaano ko na, simula ng habang patuloy kong kinikilala si Jesus, na yung ugali ko, medyo nababawasan na yung pagkamatigas ng ulo ko. Babawasan yung mga negative na ugali ko.
nakikita niyo naman. Kahit kapag yun lang. Ayan, yung art namin, no? Parang gulo, no? Pero ganito yan. Kahit hindi kami... Kahit ano. Ito, tinanong namin siya na parang siyang... Yung tinulugan natin sa, tent. Mag-Jason na to. Tent. Yung dry leaf na yan, ayan yung mga unang pumasok dun sa tent na yun. Pero sa pagtagal ng pag-stay natin doon, sa mga lesson na natututunan natin, kahit na hindi tayo magkakasama, basta ang naging pundasyon natin, yan gagawin ko siya mata, na si Jesus. Kung yun ang naging pundasyon natin, dun sa tent natin na yun, ang magiging produkto nun, yung dry leaf na parang negative siya, di ba? Kasi hiwalay na siya dun sa puno na napalitan na ng love, yun yung heart na napalitan na ng heart ng pagmamahalan. Kaya dun sa pagmamahalan na natin sa atin, sa mga pagkakasundo, kahit na minsan may pagtatalo, dun na may tumubong bagong halaman na bilang nagsisilbi bilang bagong pagsasamahan natin na mas titibay pa sa tatlong panahon. Yun lang. Next. Tupones, last group. Magandang hapon po ulit sa inyo. Happy Sabbath po. Magandang hapon po. Happy Sabbath po. Ano po namin, ang materials po ng art namin, may buhangin, may seashells dito, saka bato, saka dahon. Si ano po yan, sa pato po si Ellen. Sa seashells po si Angeli. Ayan, yung seashell, di ba, pag una, matigas pa siya, di ba? Naka-close. But kapag pinakuluan mo, lumalambot na siya, then bumubuka. Sa akin, di ba yung una, matigas pa siya. Kung titingnan nyo, okay na okay. Parang wala na, parang okay, parang walang problema. Tapos, yung pinakulaan siya, parang yung mga trials, mga problema na dumating. Actually po, gusto ko din talaga kasama nito kasi tulad nga sinabi ko Pastor kanina, before itong week na to, ang hirap-hirap talaga. Alam din niya natin Agnes, si Ma'am Nelalan. Napakarami po talaga pagsubok. But, sa tulong ng Panginoon, makakaya ko po lahat. So, ayan, yung decision na yan, napakaganda.
lang. Susunod naman po ay yung buhangin na represent na kay Mau. Hindi ko alam kung ba't buhangin siya. Hindi ka naman pa. Yan. Yung buhangin, yun yung nilagay sa mata. Hindi ng pagod. Napili ko yung buhangin kasi, di ba, kung titignan, pag pumunta ka ng beach, ang dami-daming buhangin, mismo yun yung inaapak mo, and then hindi mo talaga ma-identify. Kung yung isang buhangin, iuhulog mo doon, hindi mo siya ma-identify saan na yun nahulog. Kasi halos magkakaparehas, di ba sila? So, kinompare ko siya sa sarili ko na hindi ko pa, ngayon, na-feel ko talaga, hindi ko alam kung ano yung tunay kong identity, kung basta, hindi ko pa alam kung anong purpose ko sa mundo, yung gano'n. Pero, siguro dadating someday, darating yung time na katulad ng pagpulot ko ng sun, like, yung sikat, kukunin niya ako and then ilalagay niya ako sa isang place, katulad ng pagdating namin dyan, na with a purpose. Yan. Sa akin naman po, ito pong katawan. Alam niyo po ba kung ano yung mukhang curtain? Mukha? Curtain. Yan. So, sa akin yung katawan ko. So, ako, ito yung napili ko kasi ako po, malakas pa yung pangangatawan ko, ganyan, nag-exercise, ganyan. So, good. Tapos, yun, kaya ito kasi habang bata pa po ako, gusto ko gamitin yung sarili ko, yung katawan ko para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yun. Kasi kaya kaya susunod si hanapin niyo kung saan si Jin yan. Dahon. Hindi, sa akin yung dahon. Buhangin. Si Jin, si yung buntot. Napili ko po yung dahon, yung buntot. Ito po, dahon. Kasi po yun lang po yung nakita habang naglalaan sa buhangin. Tapos yung dahon, it represents me, myself. Inisip ko po na, di ba yung dahon po, nahulog doon ang dahon eh. Nahulog. Ako yung nahulog ako sa kasalanan. Tapos, hindi na doon nagtatapos. You will think that there's no hope, but there is hope. So, paano? Merong, may hangin. Yung hangin, it represents the Holy Spirit. Diba sabi sa Bible? The Holy Spirit is like a wind. Na yung dahon, sumusunod lang sa wind, na which is the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit, dinala ako sa isang lugar na magandang lugar, hindi na katulad nung dati na nahulog dun sa kasalanan. Ibang lugar na, siguro sa atip na, sa atip. So, yung Holy Spirit nag-work inside me, it worked in me. Kasi yung work ng Holy Spirit, nagko-consensya po ng tao. Yun na nga. Basta yun, di ba nagets nyo? Nahulog ako, tapos ng hangin, tapos napunta sa atip. Yun.
bagong lugar na. Hindi na yung dati, yung kasalanan. Yung hell. Punta na sa heaven. Yun na. Sa akin naman yung dahon. Yung talaga siya ng dahon, lantang dahon. Nanggaling sa puno, na laglag sa tubig. Kasi tubig, inaalon lang siya, hindi niya alam saan siya pupunta. Ganyan yung buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Good times and bad times. Pero, alam ko yung pupuntahan ng dahon. Magiging pataba siya sa lupa. O... Pwede siya maging pataba sa lupa kasi pag bumaha, mabubulok naman yung dahon, mabubulok. Alam ko parang dahon, di alam, tamo di ko kakabulok. Sasabihin yung yung dahon. Basta may yung dahon. Hindi ka pwede art na ginawa namin, yung medyo papilay-pilay yung pagod. Tayo, ha? Pagong na po namin art. Kasi tayo, bilang mga Adventista, bali, bawat isa sa atin, buhat-buhat natin yung simbahan, pangalan ng Seventh-day Adventist na maraming namumutya sa atin, maraming na babagsak sa atin. Pero kagaya ng Pagong, kahit saan siya papunta, kahit mabagal ang lakad niya, nananatili sa kanya pag-asa na kagaya natin. Buhat-buhat niya ang kanyang bahay kahit saan siya papunta, na gaya ng Adventista rin sa mga pagsubok, tanging pupuntahan niya na magkaroon siya ng comfort, magkaroon siya ng ligtas na para sa ulan ay ang simbahan. Kaya mahalin po natin ang ating simbahan and love ourselves. First love.